ngayon, maging narito kayo sa loob ng Pilipinas o sa ibayong dagat o nakikipanood sa inyong mga kapitbahay, bumili na kayo ng sariling TV. Magandang gabi po at maraming salamat dahil pinili ninyo kaming makapili ngayong oras na ito. Pards, magandang gabi sa'yo. Walang gaganda pa sa'yo, Mel, ngayong gabi, mga kaibigan at kayo rin dyan. Isang nakakamanghang pagtalanghalang handog namin ngayon dito sa Mel and Joey. Yeah! At syempre sa ating balitaktakan, isa na namang matindi issue natin ngayon, ha? Tungkol pa rin sa pag-ibig, no? Yan ang pagdedebatihan natin. May kinalaman po yan sa pagli-live-in na mga magsing-irog. Teka, panoorin muna natin ito. Noon, may ligawan muna. No touch si lalaki. At kapag nakandi na, maski dulong daliri ni babae, siguradang sa simbahan na ang tuloy. Pero ngayon, bago ang kasal, ang magpartner nagta-trial muna. Kasabay ng pag-unlad ng lipunan ay ang pagdami o pagtaas din ng bilang ng mga taong pinipiling makipag-live-in bago magpakasal. Sa katunayan, mahigit 19% ang nagsasama na dito sa Pilipinas. Gusto nilang maintindihan ang kanilang sarili through a process of being together. The dilemma lies there what if ang isa sa kanila aayaw na? Para sa isang bansang Katoliko gaya ng Pilipinas, maraming kumukontra sa ganitong setup ng magkasintahan. I don't advocate yung ganong circumstance na merong trial marriage. Sasampulan muna natin baka po pwede o hindi tayo mag-work out. Ngunit sa mata ng batas, ito ay legal at kinikilala. Sa katunayan ay meron ng batas na kumikilala na sa pagsasama ng isang babae at isang lalaki na hindi nagpakasal. Ito ay ang Article 147 at 148 ng New Family Code. Though society may have recognized it, nandun pa rin yung stigma na hindi pa rin siya talaga acceptable. Kaya naman para sa ating balitaktakan, live-in. Tanggap na nga ba ng mga Pinoy? Live-in! Live-in na nag-iibigan, tanggap na nga ba ng mga Pinoy? Yan ang tanong natin ngayong gabi at ang mga magbabangayang kilalanin na natin sa panig na nagsasabing tanggap na ng lipunan ng live-in. Please welcome Cherie Solomon and Jeff Gaitan. Okay. Eto, naniniwala naman silang hindi pa tanggap ng ating lipunan ang live-in arrangement sina China Ortaleza at si Pekto. Okay. Simulan na natin ang mainit na bangayan sa grupo sa aking tabi. Charis. Ayan, para sa akin kasi okay lang naman ang live-in kasi hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo na nilalagay yung Diyos sa sentro ng relasyon ninyo. Kasi as long as may kasama kayong Diyos na nasa center of your relationship, everything will fall into place. O sige, pwede yung punto nyong yun. Pero ang sa akin lang kasi, bakit kailangan nyo pa mag-live-in? Hindi ba pwedeng sentro ng relasyon nyo ang Diyos? Kasi diba? Tama yan. Kalain mo, gagawin nyo ang lahat ng mga bagay-bagay na yon, tapos hindi kayo kasal, hindi yata maganda. Aminin na natin, be practical. Dito sa Pilipinas, mahal at matagal ang proseso ng divorce. Kasi ganito yan, di ba? Parang ang sa akin lang is kung hindi pa kayo handa, number one, hindi pa kayo sigurado sa partner nyo. Aba, sino ba nagsabi sa inyo na kailangan nyo na magpakasal kagad? May time frame ba to? Siyempre, di ba, pwede naman kayong magkaroon ng relasyon, kilalanin niyo yung tao habang mag-boyfriend at girlfriend kayo, saka ka magpakasal pag talagang feeling mo, eto na to. Oo. Meron kasing marriage na hindi nag-work. Merong marriage na nagkakasakitan. Marami. So, umpisa pa lang is ni-save mo na yung sarili mo sa possible misery kung sakasakali mang hindi kayo maging okay. Nakikita mo naman yun yung signs na yun. Kailangan mo lang maging observant dun sa partner mo. Aba, Meron po kaming kasama meron dito. dyan. Gusto ko sabihin. Realidad po kasi ng buhay ngayon. Sa panahon ngayon kasi yung mga couples, nagpapadala sa bugso ng damdamin nila, di ba? Kahit yung mga kabataan, kahit hindi kabataan, di ba? Nagpapakasal, 6 months lang sinasabi nila, ay mahal namin yung isa't isa, destiny daw. Pero after 6 months nilang magpakasal, after 1 year, naghihiwalay. Hindi naman porket live-in negative na, di ba? Kung iisipin natin, instrumento nga yun para makilala nyo yung isa't isa, para kung sakaling hindi nyo nagustuhan, di ba? Hindi kayo mahihirapan na Sandali. May sagot yan, may sagot. Sagutin mo. sagutin mo Sa akin yan. naman, sa akin, bilang tao, ba't mo pakakasamahin yung isang tao kung di ka naman sigurado, di ba? Tama. At saka isa pa, live-in, ibig sabihin, hindi sila kasal. At once na naghiwalay sila, yung babae, wala siyang benefits.
And then, yung lalaki lang nagkakaroon ng benefits. Para sa akin naman, pinagtatanggol ko na yung mga kababaihan dahil mahal na mahal ko ang mga babae. Ikaw ba, Parts? Hindi, Ano ako masasabi nagbibiro mo dyan? lang kanina. Kasi ang, ano na naman to kaso na naman ng mga case-to-case basis. Oo Oo nga. Sabi nga ng iba, yan live-in pang mayaman lang. Sinasabi, hindi, Pang mayaman sinasabi lang? ng karaniwan. Oo. Yung live-in sa may pera lang. Oh. Isa mahihirap. Ano? Ganun din eh. Sa mahirap, wala nga Kaya, choice eh. Lalo wala, na yung mahirap. dahil wala nga silang Walang gastos choice, edi magsasama na lang. No? Wala, kaya nga case-to-case yan. Oo nga. Pero meron ako isang ano lang dyan na gusto kong sabihin, ano, lalo na sa mga kababaihan. No? Ngayon ka lang mag-umpisal na may kadibing ka. Tagalogin. I-translate mo ito. Sige, no? sige. Nobody will buy the cow Mhm. if the milk is for free. Ayun. Walang bibili ng baka kung libre naman yung gatas. O ano nga, ano mo, ano mo, Baka pag ako expound. nag-explain, mabastos eh. Oo nga, wag na lang kaya. Ikaw na lang. Wag na lang, bago yung isip Ikaw na ko. lang. Total, sa'yo Oo. nang galing yan eh. Oo. Pinasa mo pa eh. Ang tingin ko kasi sa live-in, pag hindi ito nag-work, no? Oo. Ang dehado yung babae. Babae. Oo, yun nga eh. Dehado yung babae. Iyan naman ang sinasabi ko, yan, another debate yan. Ano? Bakit nyo sinasabing pag hindi nag-work ang live-in babae ang dehado? Ang lalaki, hindi ba dehado palagay nyo? Hindi. Dahil may mga nagastos na rin yun. Ganon din pupunta yan eh. Mabuti nga kung lalaking gagastos. Oh, nako ha. problema na Tignan ng mo yan, babae oh, yun. may mga babaeng sila pang gagastos. Walang masama lahat yan eh. Nasa sayo Case to yan. case. Case Kung to kaya case mo, kung kaya mo ng 3 live-in. Hindi, wag. Mali naman yun. Mali yun. Iba naman yung sinasabi mo na. Dalawa lang. Dalawa lang. Yung lalaki at babae. Oh, sige. Oh, ikaw na. Nakakatuwa at nakakatawang pangalan ng mga negosyong Pinoy ating ililista. Ayan, gusto ko yan. Sa pagbabalik ng Mel and Joey. Okay.